Ayaw ko magsalita na parang kritiko, ano? Kasi ako Ben Tulfo will always be a Ben Tulfo. So I'll have to speak my mind base doon ho sa mga kaganapan lamang. And tayo naman ho, marunong naman ho tayo maggumawa ng background checking sa mga taong lalo-lalo na bibigyan ho ng mga posisyon. Sila ho'y magiging, ito sabihin, miyembro ng gabinete o di ka bubuo pa lang ng gabinete. Pero ayaw ho natin lumabas na para tayong kumakyaw-kyaw. Ang panalangin lang ho natin mga bossing ay sana ay magabayan ng tama yung ating incoming president na sa tulong ho ng ibang mga marurunong dyan na yun hong nalalagay hindi ho mga sip-sip. Hindi ho yung mga, wala hong bahid. Ako'y naniniwala, sinasabi ho na the brightest and the fittest ni excellence. Not only that, with integrity. May integridad. Baka kasing iba dyan, mukhang mga ewan. Sa itsura pa lang, di mo nang pagkakatiwalaan. Wala ho akong pinatatamaan, pero read my lips. Of course, ayaw ho natin lumalabas. Tayo naman ho, or sounding the alarm. Maybe, parang ako bumubusi na naman. Baka kasing iba dyan, nalulutang yung mga pangalan. It's not over until it's over. Ako ho sana'y, with my little advice, kapag hindi pa ho tapos, maganda ho siguro wag inuutay-utay yung mga impormasyon sa pamimili ho sa election process kung sino ilalagay. Kaysa yung pautay-utay, parang magulo eh. Mas maganda ho siguro sasabihin for time being, we're still continuing the search. Hindi ho kung anong lumalabas kasi hindi ho natin malaman sino ho bang in authority was speaking. Alam naman ho natin mga kapatid natin sa industriya, sa aking minamahal na media, eto hong profession ko. Everybody will be in search of news. And of course, kung maaari, if they can do a scoop, trying to outbeat, outflank, outperform, outwit, outclash anyone, but it's all news. Okay? Mas maganda ho siguro, mas maganda kung ako ho'y sa akin lang ho, wag na yung pautay-utay, diretsahan na lang pag nakompleto tsaka ilalabas. Wag ho yung nilulutang agad mga pangalan tapos nirarampang ang mga mukha ng mga politikong trapong iba dyan. So again, I'm not criticizing, I'm only speaking my mind out na who am I to... Ako ho mas maganda kasi tayo hong, kumbaga, ay boses din ho ako ng taong bayan. Para hindi ko ginagamit yung aking kapangyarihan o influensya o anumang meron ng aking programa bagkus ako ho'y magsasalita lamang ng katotohanan. Mas maganda ho maging malinaw ho tayo. So kami ho, ako'y naniniwala ho sa mga dasal ho ng kahit pag ang isang bansa ay sila ho'y marunong magdasal na nanalangin ho sa Poong May Kapal, nagagabayan ho ang bansa sa pamamagitan ho ng mga leaders na siguro naman may takot din sa Diyos, naniniwala sa Diyos. Kung lahat ho tayo nagdadasal, pinagkakaubay ho natin sa Poong May Kapal. Na hindi ho lahat ng mga desisyon tayo nagkakamali yung tao, ang Diyos o hindi. So sana magabayan ho yung mga individual dyan o kung sino man yung mga pinagkakatiwalaan, yung mga ito ho, if you're being trusted, ang tiwala ho kasi, progressive ho yan. Hindi ho ako naniniwala ang tiwala palibhasa na pagkatiwalaan, proven and tested ka na in the past. Trust is progressive. Yeah, pwede kitang pagkatiwalaan nung araw, proven and tested, but you always have to be worthy of trust. Ano ang ibig sabihin? Ang tiwala ho, nakakamtan ho yan sa pamamagitan ng iyong napapakita at napatunayan mo na. Kaya alam, pwede kitang pagkatiwalaan noon, napagkatiwalaan kita noon, napagkatiwalaan kita ngayon. Makakasiguro ba ako na papagkakatiwalaan pa kita bukas sa susunod na panahon kapag ikay nabigyan na ng pwesto, baka magmumukhang buhaya ka. Hindi ho ba? Tulad ng isang empleyado na kapag ikay na-hire or nabigyan ng trabaho sa isang kumpanya, ikay napili base doon sa siguro sa karakter mo, sa ugali mo, sa abilidad mo at doon sa resume mo, patutunayan mo yan. Sa umpisa, may impress yung boss mo sa'yo, matutuwa sa'yo, gawa nga ng mga nade-deliver mo, yung mga bagay na gusto mo pakita sa boss mo, at tumutugma naman sa expectation. At doon sa kahinatnan, o kinahinatnan na magpinagagawa mo, tugma rin. Kaya yun, kung sunod-sunod ho yan, proven and tested ka, well then, nakamtan mong tiwala.
Subalit kapag ikay naninilbihan sa isang gobyerno, kung ikay sa isang korporasyon, kung ikay mananatili ng 30 years or 6 years, paano mo masasabi na sa unang buwan, sa unang first 6 months, sa unang 1 year, ay yung napili mo, mapagkakatiwalaan mo ba sa susunod na taon, sa mga susunod na taon, hanggang sa matapos ang 6 na taon? Kaya nga ako kasi na-trained din ako na being an executive and a junior executive once upon a time, that even the managers and the executives in every big corporation, you must need to manage them. Kinakailangan pinangangasiwaan, pinamumunuan, kahit na the brightest and the fittest. Sometimes they call themselves excellence on the basis of performance and accomplishment. Excellent. Kaya lang, iba ho yung excellent and performance na pagkakatiwalaan mo. Okay, the trust is there, but there are times na baka nagkasunod-sunod yung kapalpakan o naligaw yung landas, naloko na. Kaya progressive ho yan. Kamtan mo ang tiwala na hanggang ikay nandyan sa iyong pwesto, pananatili mo. Ngayon, bakit ho ako nagsasalita ng ganito? Kasi nakakikita ho ako ng kunting senyales na merong atang mga mali ata doon sa mga taong na lumulutang na mga ampapangit na mga ewan. Sino ba naman ako para mag-ad? Bagkus nakikita ko lang ho base doon. Sus Mariosep, ilalagay mo, are you serious? Sabagay, hindi naman ho natin narinig yung kay Digong other doon sa mga nagsasalita na ewan natin kung talagang kapani-paniwalang kalang panalita o pinalbayan o nagpapalutang lang sila ng pangalan pagkatapos hindi naman pala. Mas maganda ho siguro na magbigay ng advisory yung President on waiting na all the information must be centralized from person, hindi ho kung kani-kanino nang gagaling sa bibig ho ni kung kani-kanino kasi nagkakaroon ng kalituhan. Communicator ho si Bitag eh. So the quality of your communication is the quality of your organization. If it's an incoming organization, would better be na masyadong nag-uumpisa pa lang nakikita ng linaw. Kaya ho ako nagsasalita ng ganito kasi may mga lumulutang baka makalusot yung iba dyan. Sa akin hong pananaw, at hindi ho ako nagkokomentaryo at ako ho naman marunong kumilatis, yan ba'y hindi sugarol? Yan ba'y hindi napapasama doon sa once upon a time involved sa sinasabi ho nating mga horse fighting sa Mindanao? Alam naman ho kasi ako ho, naglilibot din naman ako, naglalaman ho namin kung sino ho yung mga ewan, ba't nandyan? Kapag ikay nabigyan ng pwesto, ikay karapat-dapat ba o talaga your horse trading lang yan or yan ay reward sa ano? Hindi naman ho natin nakita, tumulong ho yan, bagkus lumutang na lang, Jesus Mariosep, pero nung nakaraan, hindi itong presidential election, ang laki na talo, bilyones. At pagkatapos biglang lumutang, during the time ng nagkakampanya itong si Digong, hindi naman natin nakikita mga mukha ng mga putok sa buho, all of a sudden, nandun na picture taking, nandun na sila. Dala-dala ng kanilang patron. Kung sinong patron, ewan. All I'm saying, sana ho, hindi ho mangyayari yung mga bagay na dapat ayaw ho natin makita na mangyari. At ang dasal ho natin, so far, wala naman ho tayong narinig kay Digong, but there are a lot of voices, dami ho ng mga bosses na naglalabasan. I hope this will, hindi ho madagdagan ang kalituhan. Wala pa naman sa akin sinasabing kalituhan, pero parang, bago ho kumulo yung tubig, nakikita ho natin mainit na. Unti-unti umiinit. Wag mong ilagay yung daliri mo, mapapaso ka. So, yun ho. Ngayon, there's still nothing wrong, but I'm only sounding the alarm. I just do hope and pray, and let's all pray na mapili ho ni Digong mga tamang tao na hindi ho kung sino-sino mga putok sa buhong. Akala mo mga surot. Sus, ang papangit na surot. Biglang nandyan na, mangangati ka lang. Ano ba yan? Ako, Zik, the Long Talk. Ano ba ito? Ay, naku, okay, sige. Dumadalangin, sabi ho ng gano'n, ang hahaba ng mga pangalan ninyo, pwede ba? Villius Cyrus? Pag hindi gumawa ng tama, si Bakin agad idol. Sabi ho, si Rod Timatabo, naway ang mapili ay hindi inutil ang maging inutil agad at masibak. Sabi ni Trespecio. Idol, good morning sa lahat ng mga B-Taggers. Live na live po, sabi ni Kersey Diwana. And then, dito ho naman sa solo writer, good morning, Idol Ben. Araw-araw po kaming nakikinig sa FBM Cagayan de Oro City. Mabuhay po kayo. And then, sa Bitag Live, sabi ho nito si Gino.
Inaabangan ko po kayo lang, nanunod pa ako sa inyo. Ngayon, idol ko po kayo, Sir Ben. Pabati po sa family ni Gino, and the family Goyonan. Sir Ben, ano pong bang federalism? Tanong ko lang po sa inyo. Salamat po. Sasagutin ho natin mamaya ng konti pag may time ho tayo. Okay, ito ho'y Asaber JB Ramboyong pala. I'm sorry. Dyslexic na ata. Good morning ho, Idol Ben Tulfo from Qatar. Nakatunin po ako every day. Pakigreet po naman sa amin. Anak ko po, birthday siya kahapon, si Roswell Ramboyong. Salamat po sa programang Tulfo Brothers. Okay, sa youngest, Moyet. Morning, Sir Ben. Tutok na tutok po kami, OFW from Hong Kong. Good morning from Hong Kong. Yan ho sa inyo. Sa Twitter naman si Connie Banta. Calamba City, Calabarzon. Already tune in, Sir Ben. Good morning, my day is complete. So nice to have you around while working here at the office. Hashtag Bitag Official. And then si Raul Kiamco. You're the best. Hopefully, I gotta continue doing what I need to do to earn your trust. Kahit na nga ako nagpo-programa ko, kinakailangan ko talagang progressively makamtan ko na araw-araw, I have to be the best that I can. But sometimes I fall short of your expectation. But I'm gonna try my best and make sure na progressive ang ang tiwala ho kasi nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Ang tiwala ho'y nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Ito ho'y, it goes for everyone. One size fits all ho to eh. Ang tiwala'y nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Kamtan mo ang tiwala. Pag ikay nandiyan na pinagkatiwalaan, nilagay ka na, niluklok ka na sa pwesto at ikay napili, subukan mo na ang leader na pumili man sa iyo, hindi magkakamali. Kasi pag nagkamali ka, yari yung nagpumili sa'yo, patron mo. Kaya kinakailangan yung mga napili dyan, pagsikapan nyo na kayo'y makamtan yung tiwala. Yung tiwala ay pagtrabaho ng tama. Hindi dahil na pagkatiwalaan kayo nung mga panahon ni kopong-kopong na classmate kayo, gana rin nagawa nyo, gana rin magka-eskwela kayo. Pagkatapos, ngayon, nandyan kayo, dami ng panahon nakalipas eh. Ang tanong, kamtan mong tiwala. Kasi pag once ikay na-appoint na dyan, kamtan mong tiwala from day one hanggang sa katapusan ng segundo ng iyong termino. Kung matatapos mo ang termino kapag ikay gabinete, at yung tiwala mo na yan, patuloy mong gampanan. Kasi yung tiwala na yan ay pag yung mga kinahinatnan ng yung mga hakbang, sabihin ho natin mga plano na talagang ito naman nakamtan sa tamang desisyon, sa tamang aksyon at popular ho sa tao. Hindi naman ho natin lahat na pwedeng paligayahin yan. Importante, tumutugma at wala ho masyadong mga alingaw-ngaw at reklamo na parang pabaya. Ang problema, ang tiwala kasi, nakapackage din yan sa iyong pagkatao at yung mga sabihin ho natin, past references. Ang hirap ho kasi malagay ka dyan pagkatapos kung kani-kanino ka dati. Kasi ganare, pinagtanggol mo si ganyan, si mamamatay tao. Pagkatapos ikaw naman, na-involved ka dun sa sinasabing mga bigas-bigas noon, tapos nandiyan ka sa paligid, ang baho mo! Pagkatapos meron ka pang kung sino dyan na parang mukhang etchas ka, na umaaligid ka, nandiyan ka, ang pangit mo. Tapos Mariosep, maligo ka, mabaho ka. Nananalait pa ako, hindi nagpapatawa lang. Eto si Machete, pati ako, nananalangin sa Ben para naman magkaroon talaga po ng tunay na pagbabago. Tama, lahat naman ho tayo dapat mananalangin Kasi ang Diyos ho, nalalaman niya, pag ang isang bansang nananalangin, nagagabayan ho yung leader, kahit na hindi naniniwala sa Diyos, nagagabayan din, nasa Diyos na rin ho yan Pag ang tao walang Diyos, nakakatakot. Hope naman na malagay sa pwesto susuporta ikaulan ng bansa. Si Edwin Rala, fishy yung ibang pinili ni Digong Sir Ben. Sinabi mo, hindi lang fishy, malangsa pa. Sus Mariosep. Tanong ko sa iyo, Sir Ben, alam mo bang matalas ang pang-iisip? Yung iyong pag-iisip? Mga mabubuting tao ba yung mga pinanghahawakan ng presumptive President Duterte? Ang bang ibang nanghahawak sa gabinete ng presumptive president may kaso sa panahon ni Gloria Arroyo? Parang mas marami kang alam ata sa akin. Well, maganda yung mga tanong mo. Yung mga tanong dapat sinasagot Si Edgar Ryan Diamzon, always a big fan. Sir Ben, listening almost every day here in Canada. Montreal, Canada. Good evening, Montreal, Canada. Morning from the Philippines. Hashtag Bitag Official. Ron Victor Digos, Polintan, good morning, boss man. Mga surot sa lipunan dapat sibakin sa pwesto. Dapat tirisin yung mga pesting yan. Si Lamerio, akala ko ba walang mga kaibigan?
Pag wala kang kaibigan, lungkot ng buhay mo, iba yung kaibigan mo, iba yung pinagkakatiwalaan mo, hindi lang pinagkakatiwalaan mo, karapat-dapat ng tiwala dahil marunong. At yan, kapag ikay nag-umpisa na ng trabaho mo, patuloy mong kamtan ng tiwala. Hindi yung tiwala forever and ever. Amen. One size fits all. Now, get it? Okay. Am I lecturing? No. No. I'm just stating the fact. Read my lips. Kaya ako kahit ako si Ben Tulfo, huhusgahan nyo naman na ako sa aking mga ginagawa. Kung nagugustuhan nyo, nabubuisit kayo sa akin. Kung yan bang mga sinasabi ko, basura or kakaning baboy sa ere, I will try my best to wake up in the morning and then look up. Titingala ako sa Diyos. Bigyan niyo po ako ng malinis na pag-iisip na aking mga sinasabi hindi nakakasira, bagkus nakakabuti. Hindi ako magiging lason sa ere. Bagkus nakakatulong. Hindi ako magdudulot ng kalituhan, bagkus magkabigyan ng linaw. Dahil ako'y natatakot Kanino? Hindi sa demonyo, sa Diyos. Kaya, ganun ho ang kinakailangan ho natin. Ang bansang nagdadasal, hindi ho ako parang nagdagpi-preach dito. I've always believed in what I believe. Ako ho, kung kayo ho'y nagtitiwala sa akin, nakikinig nyo, and you enjoy what you're listening, what you're hearing from me, and you're listening to me, I want to make sure that I'm worthy of your trust. Hindi nyo naman ako hinalal Iba ho pag hinalal ka Ngayon, pag hinalal ka, may katungkulan ka pareho. Respetuhin ho natin. Let's all be happy. Let's all pray for the incoming president. But let's watch out carefully doon sa mga taong nilalagay. Mali. Si Bakinyan! It's too early to say that, but I have the signs and the symptoms that I can see that I have to sound my alarm right now. 10:30. Are we going to take a break? No, not yet. I don't think so. Up. Sabi, break na ba? Sige, put your fingers up. I want to break it. Easy. Hindi ako galit. Naglalambing lang. Oy, may pag-usapan ho natin itong sa Comelec, ha? And let's talk about some people na, okay. What is a small town thinking? What is a small town executive and a small town thinking? Ako nababadra ako dito sa mga sinasabi ng mga eksperto. Pag-usapan ho natin, pagbalik ho natin, sabi ho dito, na Jesus Maria Jose, hindi lang puro drawing. Pag sila'y nasa upuan na, baka mamaya di na sila matanggal sa upuan na nakaupo. Pag wag sanang maging linta. Alam ko naman, ako'y nagtiwala pa rin kay Digong. Nakapag yung mga nakaupo mo, kahit mga nakaupo na dyan, pinagkatiwalaan, kahit nakaibigan mo, pag ikay nilagay sa kahiyan, sibakin mo, tadyakan mo agad palabas. No more deal. That's it. Get out! Ganyan dapat. Ganun kadali, hindi ba? But that's only saying, hindi pa naman nangyayari. But in fairness, hindi ako nagreklamo ho rito. I support the incoming president. You can bet on that. But, yung mga hindi naman hinalal, pinili lang, bantayan natin. Magbabalik ko, may standby. Marami ho nagsasabing, if you're a small town guy, ang tingin ho sa'yo, promdi ka. Yun ho. Kung ikay small town, from small town, sa maliit na bayan, or probinsya o munisipyo, ang tingin sa'yo mababa rin. Ganun kalupit ho yung mga iba sa atin na nanggaling ho rito sa Maynila. Kapag ikay leader ng isang small town, pag promdi ka pa rin, you're still a promdi. Yun ho nga sinasabing stigma ho. Doon ho yung mga nakaugalian ho ng mga Pinoy. Sa panahon ho ngayon ng globalization, there is no more small town. Para sa akin ho. Well, ang bilis ho, you'll find out everything easily at the tip of your finger because of digitization. Ano ho ang ibig sabihin ng digitization? Everything is digital. Whether you like it or not, napakabilis. Click of a finger. Just make sure na ang iyong site na pinupuntahan, hindi yung social media. A lot of them are hogwash or basura. Ayan, sa social media, mayroon ho mga social media, maintain ho na mga ibang institution or company. At maintains it maintains integrity. May iba kasi yung mga out of this, sabihin ho natin, egotistic SOBs. Yun ho. Ngayon, what I'm saying, may mga site o Google for information.
Ganun ho. So, hindi ka na pwede maging small town. Even if you're a small town leader, yun hong iyong panunungkulan ay global na rin because of globalization, and it's so easy to study everything at the tip of a finger. Just click and click and click and click and click. And a multiple screen, everything's there. So when it comes to knowledge, acquisition, napakadali. Maraming hindi, small town ka pa rin. Kita mo pagbihis mo, pramdi ka. Come on, marami na ho mga, can easily see kung ano yung mga fashion. Bakit bakit yung topic ho natin, small town kasi, na dekada 70, dekada 80, kapag sinabing galing probinsya, pinagtatawanan ka from the, ganun ho hindi ho ba? Sometimes because of your accent, yung accent nyo ho, parang magmumukha kang pag Bisaya ka, pinagtatawanan, kapag Ilocano ka, ang kapal ng accent mo, ano ba yan? Ang titigas naman ng mga vowel sound mo, kung minsan, yung matigas nilalambot mo, ganun ho hindi ho ba? We make fun of, and okay lang, yun ho yung the cruelty doon sa culture ho natin. Now, let's talk about leadership. Kapag kang leader, everybody wants to discredit you if you're coming from a small town. You know, Davao is not a small town, in defense of Mayor Duterte. Hey, I'm not here. I'm not a spokesperson. Let me tell you this, Ben Tulfo is Ben Tulfo, and I will always be a Ben Tulfo, whoever sits there. Ganon, ang sa akin lang ho kasi, baka ho kasi may ibang mga adelantado, pag binagbisin, adelantado, tsaka natataranta. Mga adelantado, hindi pa nga nakakaupo kung ano nang sinasabi, mga small town thinking, small town management, small things, small. Everything begins in a small thing. Do you understand that? Before it gets to be big, for you to be able to say the macro management, the macroeconomics, everything that's macro, it must be challenged first in the micro. Sa maliit, specific to general. Ito ho naging problema ho ng nakarang administrasyon. Lahat ho ng kanilang pangangasiwa manggagaling ho sa central, dito ho pinakasentro ng sinasabing gobyerno na nasa National Capital Region sa Maynila. Kaya tawag ho Imperial Manila. Ang tawagin ho ganun. Bakit? Kasi everything is centered dito ho. Yung kanilang type of management and programs, activities and project, one size fits all. Inisip ng isang magaling na gabinete, thinking na magaling na siya, tatapikin niya ang kanyang balikat, sasabihin, one size fits all. Etong programa, etong aktibidades, etong programa, aktibidades, at proyekto, one size fits all. Nek nyo. That is a product of, sabihin natin, big time. From big town. Because you're coming from a big town, you want to impose upon your big town mentality, and a big time, you think of yourself like a big town mentality. Now you criticize the small town guy. In this case, Duterte. A lot of experts in the academe and some other field of interest, they say, wala yan, small town, promde. Well, shut your mouth! This is for you guys. You big time and you big town thinking, you're wrong. Proven and tested na yan. Ganyan ho nangyari dun sa mga kulay dilaw. Let's talk about agriculture. Let me cite specific example. Kasi baka sabihin nyo, bilis mo magdaldal, Ben. Come on, analyze this. Listen carefully to what I say. Si Alcala, nandyan pa rin yung putok sa buho na dapat tinatadyakan palabas na. Nangako yan na sabi niya, 2013, tayo ay maging rice sufficient. Nek mo! Where is it? Di ba? Because he thinks, is still thinking that way, that he is a big town guy, and because he's got a big thinking and a big town, big mind, lahat na kanyang mga iniisip sa programa, plataforma niya, proyekto niya, aktibidades niya sa Department of Agriculture, one size fits all.
Kaya ikaw, pinyol, kapag ikay nalagay pagiging Department of Agriculture, listen carefully, listen good. Are you really sure that you can handle the Department of Agriculture? Are you a farmer? You know anything about agriculture? Or you just know simply about politics? Straight from the hips, shooting from the hips is Ben Tulfo. Not criticizing you, but it's just a question that needs to be answered. Because if you cannot answer that with competence and confidence, then there'll be uncertainty. Asking question only. Don't be mad at me, because if you do, lalo kitang bubuysitin. Now, well, I'm saying only anybody else. Kaya ang tanong lang ho natin, listen carefully. Sabi ho ng Department of Agriculture, Alcala, rice sufficiency. Ito hong ginawa ho nila noong panahon ho ni Pinoy and also panahon ni Gloria. Sana wag ho mangyari sa panahon ni Duterte, ni Rudy Duterte. Sabi niya ho, this way. Yun ho mga programa, plataforma, aktibidades sa agrikultura, hindi ho na tinignan ng geographic factors, geography. Iba ho yung klima sa Mindanao, iba ho yung lupa sa Mindanao, iba yung lupa sa Visayas, iba ang lupa dito sa Luzon. Magkaiba yung klima. It's not one size fits all. Ngayon, para gawin, pantay-pantay, bigyan natin sila ng binhi, bigyan natin sila ng patubig, bigyan natin sila ng fertilizer. Pagdating sa magsasaka, tinatanggap, binebenta. Bakit? Hindi kasi yung nararapat doon sa lugar ng sinasabing probinsya o munisipyo na itanim mo yung binhi na yun kasi hindi nararapat doon. You cannot give, seeds na para sa palay when that place is not even conducive for rice. Ehemplo lang ho. Yung lugar na yun, hindi para pang palay yan eh. In every geographic location, there are some crops fitted to be in that particular location, let alone the climate is a factor. So ngayon, pag El Nino, nakikita nyo, salamat naman, at malapit ng La Nina, binabaha naman ngayon. so you have to look for drought-resistant crops and, well, flood-resistant crops. That's the challenge. Kaya hindi ho po pwedeng isang magmamarunong ho na Department of Agriculture Secretary tulad ho ni Alcala. Listen carefully, Pinyol. If you're coming into the Department of Agriculture, I want you to listen carefully, listen good. Read my lips. And I'm not criticizing you, just a little warning para naman, the mistake of others, learn from it, and this is the mistake ni Alcala. Who am I? Well, that's my source, the Department of Agriculture. Some people out there, na naintindihan ho nila, I've been given the information about this, and I've been also in touch doon sa mga Irrigators Association, farmers, cooperatives, and everything, and I know about that. So alam ko. So ngayon, ano hong mali ni Alcala? One size fits all ang programa ho ng mga dilaw. Gagawa sila ng mga programa, plataforma, aktibidades na hindi naman natutugma at walang saysay doon sa lugar. Kaya pagdating sa mga magsasaka, salamat, madamo nga salamat, tatanggapin nila. Yung binhi, ibebenta. Yung fertilizer, hindi mo gagamitin. Yung patubig, okay. Kaya pagdating, productivity. Pag pumalpak, abay, ituturo yung dahilan sa mga magsasaka. Ituturo yung dahilan kasi gano'n a loser can tell you everything about reasons in the world why he doesn't succeed. Get it? Ganyan ho talaga. The loser's attitude is always all the reasons in the world. He's so good at pointing the reasons and to cover up his shortcomings and mistakes, and that's the reason why he's very good. That's why he called a loser! Kaya nga ho. Alam niyo ho bakit why he's a loser? Because he believes in himself, thinking that he has the best mind in the world to become a Department of Agriculture Secretary. Alcala, you listening? And so are you. Kung sino man incoming, learn from this mistake. Any programs and projects and activities ng isang pamahalaan, it couldn't be one size fits all. You must learn to follow the small town thinking. Small town, small mind thinking. Alam mo bakit? Kasi may mga probinsya, may mga munisipyo, may mga syudad, may mga lugar na isla ng Luzon, Visayas, Mindanao, magkaiba yung klima.
Kung sakali nagkakaproblema ho tayo sa sinasabi ho nating El Nino or La Nina, well, it's a given. It's coming. Kung sakali nagkamali man tayo, nagkamali tayo dahil doon sa utak ng tao, pagkakamali sa tao because we're not ready for it. And then we say, our programs, activities, and projects doesn't conform doon sa sinasabing situations. Do not do the one-size-fits-all if you sit there, pinol, to become Department of Agriculture Secretary. Do not do what Alcala did and his predecessor. Huwag mong gagawin yung sinasabing one-size-fits-all. Itong programa sa buong Pilipinas. Nek nyo. Ano bang programa meron kayo, siguraduhin nyo niyan, yan ay tutugma base doon sa pangangailangan sa komunidad. Kaya ho ako naniniwala, yun hong BUB, utak ho ng kumikintab ho na bumbona na ni Abad. Papakiulit. Ganun ba pag bumbona may makintab? Okay naman, maganda yung idea. Magandang idea, ginamit sa politika. Bottom-up budgeting. Sa ilalim pataas, pababudgetan. It's all about budgeting. What about saying bottom-up projects, activities, and programs? Sa baba, manggagaling sa mga magsasaka, sa mga lokal na pamahalaan, sa mga lokal na individual na ninirahan sa lokal niyan, kung anong pangangailangan, let them be. That's also the principle of federalism. Giving them autonomy in the localities such as regions, provinces, or municipalities to manage by their own. Pamamahala, alam nila. In this case, kung magsasaka ka sa lugar sa Mindanao, alam mo ang pangangailangan mo, kaya nakita mo, hindi mo dapat binagbabarel tulad nung sino ba yung si Talinyo? Bigas, balang binigay, putok sa buho. Hindi ba? Anong problema? Hindi sila nakapaghanda. Bakit? Yung Department of Agriculture Secretary, hindi naman, ewan natin kung, pol-pol. Pol-pol. Use Paul 8 times in the sentence. Paul, be careful, you might fall in the swimming pool. Pol. Am I playing? Yes. I love this job. You know why? I can connect everything. Doon sa mga, I'm not trying to be a critic here, but I have basis. You cannot do a one-size-fits-all. So all of you big-time, big-town thinkers, and yung mga galing sa universidad, mga dean dyan sa mga kolehiyo, mga businessmen, you talk simply because you're coming from the big town. And that's why you have a big mind, and you have a big idea. And so anybody coming from a small town has got small ideas. So anything that he did successful in that small town will always be in a small town. F you. P.I. Philippine Islands. Get it? Kaya para doon sa ibang sinasabing small town thinking, small mind, small town, from D. You just can't take the fact na a small town guy can do something good because it's proven and tested doon sa kanyang locality. Does it mean foolproof pag ginamit niya in general? He has a reference point. He has something to look at and make an adjustment. Pag piloto ka ng eroplano, tumitingin ka lagi sa compass mo tinitingnan mo ang computer mo. Kasi pag pinagkatiwala mo autopilot, baka pagpunta ka ng Amerika, nag-land ka sa Alaska, sa California, punta ka ng Amerika, papunta ka ng Russia, kasi hindi mo tiningnan yung radar, computer, and the same thing. Ganun din. Hindi mo pwedeng autopilot. Ang problema ho kasi na itong mga cabinet ho natin, autopilot in style, one size fits all programs, activities, and projects. The essence of autonomy, in a bigger sense, yan ang sinasabi ni Duterte, federalismo. We'll talk more about it in some other time. Kaya kayo mga small town, I salute you. Small time, I salute you. Mga pramdi but successful sa inyong mga pinagagawa, I salute you. The big town mentality in a big time, they think they're so big with their ideas. Pagdating doon sa probinsya, ang kanilang mga mali, F you! That's it. Okay, sabi ho ni Aaron Villasear, look where the so-called big-time thinkers got us
I'd put my faith in the small timer. Inday Paloma, I love your show. Watching Bitag Live at always Las Vegas. Good evening, Las Vegas. Good morning in the Philippines. Harrison Mateo, greetings from New York, sir. Ben, sayang ang Pilipinas ngayon. Hindi naman sayang. Lahat excited, negative and positive comments. Kasali po sila sangkap ng excitement. Harrison, no. There's a big chance. We're just trying to narrow down kung sino yung mga big talkers and blobbers, big thinkers and big town. There is Ben Tulfo. Interest in big money because they have the big pocket. All right. Ang saya ng Pilipinas ngayon. Okay, masaya ka. Sabi ho ng taga New York, Froze Butte? Ano ba to? What kind of name is this? As if the failure of the past government agencies due to lack of knowledge, insufficient activities of governing. Okay. Si General Lao, sabi ho, saan ako napunta? Sumasayo-sayo. Pero yung mga mali na mga tao talagang isang pramdi pag ay pinagpala at nakadepende sa ugali. Okay, the attitude. Alam niyo kung minsan ho, karamihan ho mga probinsyano, they have the attitude of gratitude. Alam niyo ibig sabihin ng attitude of gratitude? They seem to be more happier in a small scope of influence, a sphere of influence. They seem to be happy. The bigger you get, the more complicated. The more sophistication, the more complications. Am I sounding something that the big thinkers are beginning to listen and open your ears wide open? Just keep it wide open. Si Jessel Speti Cabresos, ilagay ka sa customs. Come on! Get me out of the government position. I love this job. Give it to somebody else, not me. I'm not interested. Sorry. Ingat lang kayo, boy toko. Come on. No, what is he saying there? Get him out of that. Okay. That's why the Aquino administration or government is a failure. Nope, not really. In some ways, marami rin naman sila nagawa. Okay? They didn't get the trust and respect of the people because nagpabaya sila. Sayang. Pero kung meron man, meron din naman kahanga-hanga sa kanila. Let's give credit where credit's due. Danilo Gutierrez, kaya ang FOI agad pag-upo ni Mayor, hindi na makakapagnakaw ang executive ng administration ni Mayor. I-google nyo lang. Okay. Dream on. Let's just pray. Tama ka, Idol. Diablo, nandyan lang lagi nakalab. Okay. Let me talk quickly about this. Alam niyo ho kasi, here's the situation. Ako ho kasi, tapos na ho sa election ho ng presidente, okay na ho tayo sa senator, okay na ho. Bakit ho tagal na ho ng sa vice president? You know, alam niyo, kayo sa COMELEC, kayo sa PPCRB, listen carefully. That's why, para maalis ho yung pagdududa ng mga tao, kayo sa COMELEC, makinig kayo. Makinig din kayo, Marcos and Robredo. Okay? Alam nyo, COMELEC, dapat nagpapaliwanag ho kayo. Ano yung sinasabi ng ibang mga tao dyan kung pareho? Bakit yung biglaang overnight pagbago ng numero? Wala akong babanggitin. Pagbago ng numero, 1 milyon, tapos naunahan mo. How can you explain that in a simple term? Please don't be very complicated in your explanation. Para naman maibsan ang pagdududa at yung sabihin natin di lang pagdududa, kalituhan ng iba pag kayo nagpapaliwanag. Ang mga tao kasi pag binigyan mo ng magandang paliwanag, naiibsan ang kanilang ano mga bagay nandiyan na umiikot sa kanilang isipan. Because the COMELEC hasn't explained anything about it. People are waiting for you, COMELEC, to explain what's going on. You don't explain, you create more confusion. That's what it is, COMELEC. Open your mouth. People are waiting. What about you, Lenny? It's a good thing you shut your mouth. Kasi ikaw nagpapaliwanag, no cheating. Wait, did somebody accuse you that you guys are cheating? Probably your people, and then there's your supporters out there, the ones talking for you that there's cheating. Nobody's accusing. Nobody's accusing you. Why are you explaining? Kayo, this is your fault, COMELEC. Marami ho mga OFW, sila ho'y
Nalilito. Wala namang balitang lumalabas. Tahimik lang ang COMELEC. Parang may mga katanungan na hindi ho nasasagot ang COMELEC. Open your mouth, COMELEC. Open your mouth, PPCRV. Explain why sudden change $1 million overnight. Nawala. I can't even explain that. That's your job. Get it? Tanong ko lang ho yan para doon sa mga OFW na nalilito ho. I'm one of them as well. See you tomorrow. Adios.